Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Experiencing God's Restoration, isang pag-aaral mula sa pagpapanumbalim sa Diyos. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral. Kabanata 2, Bahagi 3. Ang pinagmulan ng pagkasira. Bakit naging kailangan ang pagpapanumbalik, ang pangako ng Diyos ng pagtubos, at ang pag-asa ng ganap na pagpapanumbalik? Mga pangunahing talata. Genesis Kapitulo 3 Versikulo 15. Mga taga-Roma Kapitulo 3 Versikulo 23. Mga taga-Roma Kapitulo 6 Versikulo 23. Isaias Kapitulo 59 Versikulo 2. At ilalagay ko ang pagkakalaban sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi, iyang yuyurikan ang iyong ulo, at iyong kukagatan ang kanyang sakong. Genesis Kapitulo 3 Versikulo 15 KJV. Bakit naging kailangan ang pagpapanumbalik? Matapos maunawaan ang matitinding bunga ng kasalanan, natural na itanong, bakit naging kailangan ang pagpapanumbalik? Ang sagot ay matatagpuan sa mismong pagkatao ng Diyos at sa kalagayan ng tao. Nilikha ng Diyos ang tao upang makipag-ugnayan, sumamba, at sumunod ng may kagalakan. Dinisenyo tayo upang sumalamin sa larawan ng Diyos, pangalagaan ang kanyang nilikha, at masiyahan sa kanyang presensya magpakailanman. Winasak ng kasalanan ang ugnayang ito at binago ang bawat bahagi ng pagkatao ng tao. Dahil banal ang Diyos, hindi niya maaaring ipagwalang bahala na lamang ang kasalanan, hinihingi ng kanyang katarungan na ito ay hatulan. Ngunit dahil siya rin ay mapagmahal at maawin, naglaan siya ng paraan ng pagtubos. Naging kailangan ng pagpapanumbalik dahil hindi kayang ayusin ng tao ang kanyang sarili. Walang dami ng gawaing panrelihiyon, mabubuting gawa, pagbabago ng asal, edukasyon, yaman, o pagsisikap ang makakapagtanggal ng sala ng kasalanan o makakapagtulay sa pagitan ng Diyos at tao. Kailangan natin ng pakikialam ng Diyos. Itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay nagsisimula sa Diyos, hinanap niya sina Adan at Eva sa halamanan, tinawag si Abraham, iniligtas ang Israel, nagpadala ng mga propeta, at sa huli ay ibinigay ang kanyang anak na si Hesukristo. Kaya ang pagpapanumbalik ay una at pangunahing gawa ng biyaya ng Diyos, hindi tagumpay ng tao. Genesis Kapitulo 3 Versikulo 15, ang unang pangako ng Ebanghelyo. Tinatawag ito ng mga teologo na Proto-Evangelium o, ang unang Ebanghelyo. Bagaman binanggit agad matapos ang pagbagsak ng tao, dito nakatala ang pinakaunang pangako ng pagtubo sa buong kasulatan. Sinabi ng Diyos sa Ahaz, at ilalagay ko ang pagkakalaban sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Ito ay tumutukoy sa patuloy na labanan ng kaharian ng kadiliman at ng bayan ng Diyos. Patuloy na tutol si Satanas sa plano ng pagtubo sa buong kasaysayan. Idinagdag pa, iyang yuyurikan ang iyong ulo, at iyong kukagatan ang kanyang sakong. Ang pagkagat sa sakong ng Mesiyas ay tumutukoy sa paghihirap ni Kristo sa krus. Tila nagtagumpay si Satanas nang ipako si Jesus, ngunit ang krus ang mismong paraan kung paano natalo ni Kristo ang kasalanan, kamatayan, at ang dyablo. Ang pagyurak sa ulo ng ahas ay sumisimbolo sa ganap na pagkatalo kay Satanas. Sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli, nagwagi si Jesus laban sa kapangyarihan ng kadiliman at tiniyak ang walang hanggang tagumpay para sa lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kaya kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng tao, ipinahayag na ng Diyos ang darating na manunubos. Lumitaw ang biyaya sa mismong lugar kung saan unang pumasok ang kasalanan. Ang lumang tipan ay naghahanda sa gawaing pagpapanumbalik ni Kristo. Mula Genesis, ang bawat mahalagang pangyayari sa lumang tipan ay tumuturo sa plano ng Diyos na isasagawa sa pamamagitan ng Mesiyas. Ang sistema ng pag-aalay. Nang magkasala sina Adan at Eva, binihisan sila ng Diyos ng balat ng hayop, nangahulugan ito ng pagkamatay ng walang salang hayop, na nagpapahiwatig na ang kapatawaran ay mangangailangan ng pagbubuhos ng dugo. Kalaunan, ang mga alay sa ilalim ng kautusan ay paalala rin na kailangang bayaran ang kasalanan. Hindi maaaring alisin ng mga baka, kambing, o tupa ang kasalanan ng tuluyan, ngunit itinuturo nito ang perpektong alay ni Jesus, ang kordero ng Diyos, na nagtatanggal ng kasalanan ng sanglibutan, Juan Kapitulo 1 Versikulo 29. Ang Paskwa, ang kordero ng Paskwa sa Eksodo ay larawan ng pagtubos ni Kristo. Kung paanong iniligtas ang Israel sa pamamagitan ng dugo ng kordero,
Inililigtas tayo sa hatol ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Ang araw ng pagbabayad sala. Minsan sa isang taon, pumapasok ang punong saserdote sa kabanal-banalang lugar upang magbayad sala para sa kasalanan ng bayan. Ito ay naghahanda sa minsanan at perpektong sakripisyo ni Kristo, kung saan tayo ay nakatanggap ng ganap na kapatawaran at malayang paglapit sa Diyos. Ang mga propeta. Paulit-ulit na ipinangako ng mga propeta ang bagong tipan, pagpapatawad sa kasalanan, bagong puso, at pagbubuhos ng banal na espiritu. Inilarawan ni Isaias ang nagdurusang lingkod na pasan ng ating mga kasamaan, Isaias Kapitulo 53. Ipinangako ni Jeremias ang bagong tipan, Jeremias Kapitulo 31 versikulo 31 hanggang 34. Binanggit ni Ezekiel ang pagbibigay ng bagong puso at espiritu, Ezekiel Kapitulo 36 versikulo 26 hanggang 27. Ipinangako ni Joel ang pagbubuhos ng espiritu, Joel Kapitulo 2 versikulo 28 hanggang 29. Lahat ng ito ay natupad kay Hesukristo. Si Kristo, ang perpektong tagapagpanumbalik. Ang lahat ng inihanda sa lumang tipan ay naging totoo kay Kristo. Ibinabalik niya ang nawala kay Adan. Kung saan suwi si Adan, lubusang sumunod si Kristo. Kung saan nagdala si Adan ng hatol, nagdala si Kristo ng pagtutuwid. Kung saan pumasok ang kamatayan kay Adan, nag-aalok si Kristo ng buhay na walang hanggan. Kung saan naghiwalay ang kasalanan, nagdadala si Kristo ng pagkakasundo. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na muli, tinapos niya ang ganap na pagtubos. Nagpapatawad sa mga makasalanan. Pinagkakasundo ang mga kaaway sa Diyos. Ginagaling ang pusong bagbag. Pinapanariwa ang isip. Ibinibigay ang banal na espiritu. Ibinabalik ang tunay na layunin ng buhay. Nangangako ng muling pagkabuhay. At sa huli ay ibabalik ang buong nilikha. Tanging si Jesus lamang ang makagagawa nito, dahil siya ay lubos na Diyos at lubos na tao, ang tanging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang pagpapanumbalik ay malayang iniaalok kay Kristo, ngunit kailangan itong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Narito ang ating tugon. 1. Magsisi sa kasalanan. Ang pagsisisi ay pagbabago ng puso at isip, pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Diyos. Kinikilala nito ang tunay na kalikasan ng kasalanan at lumalapit upang humingi ng kapatawaran. 2. Sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang kaligtasan ay tinatanggap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo, hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin nito ay lubusang pagtitiwala sa natapos na gawa ni Jesus at hindi sa sariling kabutihan. 3. Lumakad sa araw-araw na ugnayan sa Diyos. Ang pagpapanumbalik ay hindi lamang pangyayari kundi habang buhay na relasyon. Sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, pag-aaral ng salita, at pagsunod, patuloy tayong lumalalim sa pakikasama sa Panginoon. 4. Hayaan ang banal na espiritu na baguhin ka. Ang banal na espiritu ay nagbabago mula sa loob. Habang ipinapasa Diyos natin ang ating sarili, lalo tayong nagiging katulad ng pagkatao ni Kristo. 5. Ibahagi ang biyaya sa kapwa. Ang nakaranas ng pagpapanumbalik ay tinatawag ding maging daluyan nito, nagpapatawad dahil pinatawad, umaaliw dahil inaliw, at nakikipagkasundo dahil nakasundo na sa Diyos. Ang buhay na naibalik ay nagiging patuto ng biyaya sa mundong wasak. Namumuhay sa pag-asa. Kahit nakakaranas pa rin tayo ng hirap ngayon, namumuhay tayo ng may katiyakan, hindi tayo iniwan ng Diyos, matutupad ang bawat pangako, pupunasan ang bawat luha, gagalingin ang bawat sugat, maitatama ang bawat kawalan ng katarungan, at papalitan ng ligaya ang bawat lungkot. Ang pagpapanumbalik na nagsimula sa kaligtasan ay matatapos sa pagbabalik ni Kristo. Hanggang doon, tayo ay lumalakad sa pananampalataya, na naniniwalang, siya na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay kanyang pagtatapusin hanggang sa araw ni Hesukristo, Filipos Kapitulo 1 versikulo 6, KJV. Ipinapaliwanag ng Genesis 3 kung paano nagsimula ang pagkasira, dahil sa pagsuway, pumasok ang kasalanan na nagdulot ng paghihiwalay sa Diyos, sakit ng damdamin, wasak ang ugnayan, pagdurusa, at kamatayan. Ipinapaalala ng mga taga-Roma Kapitulo 3 versikulo 23 na lahat ay nagkasala, habang ang mga taga-Roma Kapitulo 6 versikulo 23 ay nagpapakita na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan.
Ang Isaias Kapitulo 59 versikulo 2 naman ay nagpapatunay na ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Kanya. Ngunit hindi nagtapos ang kwento sa kabiguan. Sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 15 ay ipinangako na ang Mesiyas ay tatalo kay Satanas at ibabalik ang kanyang bayan. Ang mga alay, seremonya, at mensahe ng mga propeta ay pawang nagturo kay Jesus, ang tagapagpanumbalik. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay, ginawa niya ang hindi natin magagawa, pinagkasundo, pinatawad, ginalingan, at binigyan ng pag-asa. Ang pagtugon sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya ay simula ng paglalakbay na matatapos sa kanyang pagbabalik. Ang mensaheng ito ay nagpapaalala ng bigat ng kasalanan ngunit nagbibigay din ng pag-asa. Ang Diyos na humanap kina Adan ay patuloy na humahanap sa atin ngayon upang ibalik tayo sa Kanya. Kilalanin na ang pagkasira ay nag-uugat sa paghihiwalay sa Diyos. Suriin ang puso ayon sa salita ng Diyos. Tumugon agad sa pagsaway ng banal na espiritu sa pamamagitan ng pagsisisi. Magtiwala lamang kay Kristo at hindi sa sariling gawa. Hanapin ang araw-araw na ugnayan sa Diyos. Magpatawad at magpakita ng biyaya gaya ng pagpapatawad sa iyo. Mamuhay na may pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. Mga tanong para sa pagninilay. 1. Bakit mahalagang maunawaan ang pinagmulan ng pagkasira upang lubusang maunawaan ang Ebanghelyo? 2. Ano ang itinuturo ng Genesis Kapitulo 3 versikulo 15 tungkol sa biyaya ng Diyos kahit agad pagkatapos ng pagbagsak? 3. Paano nagtutulungan ang mga taga-Roma Kapitulo 3 versikulo 23 at 23 minuto pasado alas 6 upang ipakita ang problema ng tao at solusyon ng Diyos? 4. Paano itinuturo ng mga alay sa lumang tipan ang kahalagahan ni Kristo? 5. Anong bahagi ng iyong buhay ang pinakakailangan ng pagpapanumbalik ng Diyos ngayon? 6. Paano magagamit ang iyong karanasan upang magpatotoo sa iba? Panalangin. Ama sa langit, salamat dahil ipinakita mo sa iyong salita ang bigat ng kasalanan at kadakilaan ng iyong pag-ibig. Inaamin namin na kung wala kay Kristo, kami ay mga makasalanang kapos sa iyong kaluwalhatian at karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit pinupuri ka namin dahil magmula pa sa simula, nagpangako ka na ng manunubos at tinupad ito kay Jesus. Salamat dahil sa kanyang gawa ay nagkaroon kami ng daan upang mapatawad, makasundo, at maibalik sa iyo. Suriin mo ang aming puso at ituro kung saan kami ay lumayo. Bigyan mo kami ng tunay na pagsisisi, matibay na pananampalataya, at pagnanais na lumakad ng banal. Gamutin mo ang bawat sugat, ayusin ang mga nasirang ugnayan ayon sa iyong kalooban, panariway ng isip sa iyong salita, at punuin kami ng kapangyarihan ng Espiritu. Gawing patuto ang aming buhay upang makita ng iba ang pagbabagong dulot ng Ebanghelyo at luwalhatiin ka. Ituon ang aming puso sa pagbabalik ni Kristo kung saan mawawala na ang lahat ng epekto ng kasalanan. Hanggang sa dakilang araw na iyon, tulungan kaming manatiling tapat, masaya, at tiwala sa iyong mga pangako. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa makapangyarihan at mahalagang pangalan ng Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.